Ang kalangitan sa ibabaw ng Maynila ay tila nagagalit ibinubuhos ang walang katapusang ulan na nagpalubog sa mga kalsada ng Quiapo. Madilim ang paligid kahit 4:00 pa lamang ng hapon. Ang mga patak ng ulan ay humahampas sa bintana ng itim na Mercedes-Benz na tila mga maliliit na bato habang ang wiper ng sasakyan ay pilit na nilalabanan ang lakas ng bagyo. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay halos nakabibingi isang matinding kaibahan sa kaguluhan sa labas. Si Roberto Fernandez, isang respetadong negosyante na nasa edad na 40 ay nakaupo sa likod habang hinihilot ang kanyang sentido. Ang kanyang suot na mamahaling Amerikana ay hindi sapat upang protektahan siya mula sa lamig ng aircon o marahil ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa kanyang puso na matagal nang nangungulila. Sa tabi niya ay ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo. Ang bata ay tahimik na naglalaro sa kanyang tablet. Ang kanyang maayos na buhok at malinis na damit ay nagpapakita ng marangyang buhay na kinalakihan niya. Si Leo, ang nag-iisang alaala na iniwan ng yumaong asawa ni Roberto na si Camille. Napabuntong hininga si Roberto nang huminto na naman ang trapiko. Ang mga sasakyan ay parang mga higanteng natutulog sa gitna ng baha. Napilitan silang dumaan sa lugar na ito dahil sa isang aksidente sa main road at hindi ito nagustuhan ni Roberto. Ang tanawin ng kahirapan sa paligid, ang mga barong-barong, ang mga taong nagtatakbuhan upang sumilong at ang dumi ng kalsada ay nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na ayaw na niyang isipin. Biglang nagsalita si Leo, ang kanyang tinig ay basag ang katahimikan. "Papa, tingnan mo po iyon." Itinuro ng maliit na daliri ng bata ang bintana. Sinundan ni Roberto ang tingin ng anak. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang sira-sirang trapal ng tindahan, may 2 batang lalaki na nakadungaw. Sila ay basang-basa, ang kanilang mga damit ay halos basahan na lamang na nakasabit sa kanilang payat na katawan. Tila kaedad lang sila ni Leo. Ang puso ni Roberto ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang 2 bata ay may hawak na mga kwintas ng sampagwita. Nanginginig sila sa ginawang kanilang mga labi ay nangingitim na, ngunit hindi ang ulan ang kanilang kinatatakutan. Isang babaeng may magulo at maruming buhok ang nakatayo sa harap nila. Ang mukha nito ay puno ng galit. Kahit nakasara ang bintana ng sasakyan, parang naririnig ni Roberto ang sigaw ng babae. Nakita niya ang pagbuka ng bibig nito, ang mga ugat sa leeg na lumalabas sa tindi ng galit. At pagkatapos nangyari ang kinatatakutan ni Roberto, itinaas ng babae ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ng isa sa mga bata. Napahawak ang bata sa kanyang pisngi at napayuko, habang ang kasama nito ay agad na yumakap sa kanya upang protektahan siya mula sa susunod na suntok. "Itigil mo ang sasakyan," mariing utos ni Roberto sa kanyang driver. "Pero sir, delikado po dito." "Sinabi ko itigil mo ang sasakyan ngayon din." Ang boses ni Roberto ay may awtoridad na hindi maaaring suwayin. Agad na tumigil ang sasakyan sa gitna ng baha. Hindi na inisip ni Roberto ang kanyang mahal na sapatos o ang kanyang suit. Binuksan niya ang pinto at agad siyang sinalubong ng malakas na hangin at ulan. Ang malamig na tubig ay tumagos agad sa kanyang damit, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng muling nagbabadya na manakit. Tumakbo si Roberto patungo sa bangketa. Ang kanyang mga paa ay tumatalsik sa maruming tubig baha. Naabutan niya ang babae na akmang hahampasin ng hawak nitong patpat ang 2 bata na nakaupo na sa putikan, magkayakap at nanginginig. "Huwag mong subukan." Sigaw ni Roberto, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan. Hinablot niya ang braso ng babae bago pa man tumama ang patpat.
Napalingon ang babae, gulat na gulat sa biglaang panghihimasok ng isang lalaking mukhang mayaman at kagalang-galang. Ang mukha ng babae ay bakas ang gulat at takot. "Sino ka? Huwag kang makialam dito. Mga anak ko ito, didisiplinahin ko sila kung gusto ko." Sigaw ng babae bagaman nandoon ang panginginig sa kanyang boses. "Disiplina! Halos patayin mo na sila sa bugbog." Sagot ni Roberto, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Umalis ka bago ko tawagin ang mga pulis at ipakaladkad kita sa presinto." Ang pagbanggit sa pulis ay tila nagpabago sa ihip ng hangin. Alam ng babae na wala siyang laban sa isang taong tulad ni Roberto. Hinablot niya ang kanyang basket ng paninda at mabilis na tumakbo palayo. Iniiwan ang dalawang bata sa gitna ng ulan. Naiwan si Roberto na humihingal. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa dalawang bata sa kanyang paanan. Sila ay nakatingala sa kanya puno ng takot at pagkamangha. Ang unang bata na may sugat sa labi dahil sa sampal ay dahan-dahang tumayo. Inalalayan niya ang kanyang kapatid na mukhang mas mahina at maputla. "Salamat po, Ginoo," nanginginig na sabi ng bata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Roberto na parang tumigil ang mundo. Nawala ang ingay ng ulan, nawala ang busina ng mga sasakyan. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ng bata. Ang mga matang yon. Ang mga ito ay hindi karaniwang kayumanggi o itim. Ang mga ito ay may kakaibang kulay ng luntian tulad ng esmeralda. Ito ang eksaktong kulay at hugis ng mga mata ng kanyang yumaong asawa na si Camille. Ang paraan ng pagtingin ng bata, matapang ngunit may halong lungkot, ay parang salamin ng mukha ni Camille noong huling beses silang nagkausap bago ito namatay sa panganganak. Napaluhod si Roberto sa basang semento, hindi alintana ang putik na dumudumi sa kanyang pantalon. Hinawakan niya ang balikat ng bata. "Anong pangalan mo?" Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa emosyon. "Ako po si Luca," sagot ng bata. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang kasama. "At siya po si Liam, kapatid ko po." Liam at Luca, ang mga pangalang iyon ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Roberto. Iyon ang mga pangalang na pagkasunduan nila ni Camille kung sakaling magkaroon pa sila ng ibang mga anak. Paano ito naging posible? Tinitigan ni Roberto si Liam. Ang bata ay may parehong kulay ng mata, parehong hugis ng ilong, at parehong kulay ng buhok na medyo kulot. Sa katunayan, silang dalawa ay tila perpektong kopya ng isa't isa. At hindi lang yun, kamukhang-kamukha rin nila ang kanyang anak na si Leo. Ang kanyang isip ay nagtatalo sa pagitan ng luhika at ng kanyang nakikita. Sinasabi ng kanyang ina at ng mga doktor na namatay ang dalawa pa niyang anak noong ipinanganak ang mga ito. 5 taon na ang nakakaraan. Na si Leo lang ang nabuhay. Pero sino ang mga batang ito? Bakit ang lukso ng kanyang dugo ay napakalakas na halos sumabog ang kanyang dibdib? "Sir Roberto," sigaw ng driver na lumabas na rin ng sasakyan na may dalang payong. "Kailangan na po nating umalis, delikado po dito." Bumalik sa kasalukuyan si Roberto. Nakita niya si Liam na nanginginig ng matindi at mukhang matutumba na sa gutom at pagod. Hindi siya pwedeng mag-iwan ng kahit na sinong bata sa ganitong kalagayan, lalo na ang mga batang ito na nagpaparamdam sa kanya ng ganitong koneksyon. "Tulungan mo ako," utos ni Roberto sa driver. "Isasakay natin sila." "Pero sir, ang dumi po nila ang sasakyan." "Wala akong pakialam sa sasakyan. Buhatin mo ang isa, bubuhatin ko ang isa." Binuhat ni Roberto si Liam. Ang bata ay napakagaan, tila butot balat. Ang init ng katawan ng bata ay nakapapaso senyales na mataas ang lagnat nito. Isinandal ni Liam ang kanyang ulo sa balikat ni Roberto. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Roberto ang isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging ama
na matagal na niyang hindi nararamdaman sa ganitong paraan. Mabilis silang sumakay sa likod ng Mercedes. Ang marangyang leather seats ay agad na nabasa at nadumihan ng putik, ngunit hindi man lang ito tinapunan ng tingin ni Roberto. Kumuha siya ng tuwalya mula sa compartment at ibinalot ito kay Liam at Luca. Si Leo na kanina pa nakatingin sa mga pangyayari mula sa loob ay hindi nagpakita ng pandidiri. Sa halip lumapit siya ng dahan-dahan. Ang loob ng sasakyan ay maliwanag at sa ilaw na yon, ang katotohanan ay mas lalong naging malinaw. Habang magkakatabi ang tatlong bata, si Leo na malinis at mabango at sina Luca at Liam na marungis at basa ang kanilang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Sila ay parang tatlong patak ng tubig. Pareho ang hubog ng mukha, pareho ang kilay, pareho ang hugis ng mga labi. Si Luca kahit nanginginig sa lamig ay tumingin kay Leo. At si Leo ay tumingin pabalik kay Luca. Tila ba sila ay tumitingin sa salamin? Dahan-dahang inabot ni Leo ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Luca. Papa! Bulong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha habang nakatingin sa kanyang ama. Tingnan niyo po. Alam ni Roberto ang sasabihin ng anak niya bago pa man nito ituloy. Kamukhang kamukha ko po sila. Pagpapatuloy ni Leo. Bakit po para kaming pinagbiyak na bunga? Hindi nakasagot agad si Roberto. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo habang tinititigan ng tatlong bata na magkakatabi. Ang mga alaala ng nakaraan, ang gabing ipinanganak sila, ang iyak ng kanyang ina na nagsasabing, patay na ang dalawa, ang mabilis na libing, na hindi man lang niya nakita ang mga bangkay dahil sa kanyang pagdadalamhati kay Camille. Lahat ng yon ay bumalik na parang rumaragasang baha. Mayroong mali. Mayroong malaking kasinungalingan na bumabalot sa kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Hinawakan ni Roberto ang kamay ni Luca at Liam. Ang mga kamay nila ay magaspang puno ng kalyo at sugat mga kamay na nagtrabaho ng maaga sa halip na naglaro. Kumirot ang puso niya sa galit at awa. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pangako. Mula sa gabing ito, hindi na kayo babalik sa kalsada. Hindi ko hahayaan. Tumingin si Lucas sa kanya, ang mga mata nitong berde ay puno ng pag-asa na matagal nang nawala. Talaga po, hindi niyo po kami ibabalik kay Mama Teresa? Tanong ng bata. Mama Teresa? Tanong ni Roberto. Siya ba ang babaeng nanakit sa inyo? Tumango si Luca. Opo. Sabi niya, wala kaming kwentang mga bata. Sabi niya, patay na daw ang tunay naming mga magulang dahil sa aksidente. Nagtagis ang bagang ni Roberto. Ang galit na nararamdaman niya kanina sa babae ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na puot. Nagsisinungaling siya. Madiing sabi ni Roberto. Tumingin siya sa driver. Mario, umuwi na tayo. Bilisan mo. At tawagan mo si Dr. Antonio. Sabihin mo sa kanya na pumunta sa bahay ngayon din. May emergency. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa madilim na kalsada ng Quiapo, tinatanaw ni Roberto ang mga ilaw ng lungsod. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos, ngunit sa loob ng sasakyan nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo. Isang bagyo na yayayanig sa pamilya Fernandez at maglalantad sa mga lihim na pilit ibinaon ng kanyang sariling ina. Niyakap ni Leo ang kanyang sarili, hindi maalis ang tingin sa 2 batang kamukha niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Roberto na kumpleto ang kanyang sasakyan kahit na puno ito ng putik at amoy ng lansangan. Uuwi na tayo. Bulong ni Roberto, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga anak na ninakaw sa kanya ng tadhana. Bumukas ang dambuhalang bakal na gate ng mansyon ng mga Fernandez sa Forbes Park. Ang itim na Mercedes ay dahan-dahang pumasok sa driveway na gawa sa mamahaling bato na ngayon ay kumikinang dahil sa ulan.
Para kina Luca at Liam na buong buhay ay namulat sa dumi at ingay ng squatter, ang pagpasok sa lugar na ito ay tila pagtapak sa ibang planeta. Ang mansyon ay nakatayo ng maringal, may mga puting haligi na tila sumusuporta sa langit at napapaligiran ng mga hardin na mas maayos pa kaysa sa parke na tinutulugan nila minsan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking pinto, agad na lumabas ang mga katulong na may dalang mga payong. Ngunit natigilan sila nang makita ang pasaherong ibinaba ni Roberto. Hindi mga business partner o mga kagalang-galang na bisita, kundi 2 batang gusgusin, walang sapin sa paa at balot ng putik. Manang Rosario, tawag ni Roberto pagpasok nila sa grand foyer. Mabilis na lumabas mula sa kusina ang punong tagapamahala ng bahay. Si Manang Rosario ay nasa 60 taong gulang na may puting buhok na nakapusod ng maayos at suot ang kanyang malinis na uniforme. Siya ang nagpalaki kay Roberto at nag-alaga kay Leo mula nang mamatay si Camille. Senyorito Roberto, ano po ang... Natigil sa pagsasalita ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa 2 batang nanginginig sa ginaw sa gitna ng makintab na marble floor. Nabitawan niya ang hawak na pamunas. Ang kanyang tingin ay pabalik-balik kay Leo, kay Luca at kay Liam. Diyos ko, bulong ni Manang Rosario at kusa siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga matang yon, nakikita mo rin ba, Manang? Tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. Lumapit ang matanda, hindi alintana ang dumi ng mga bata. Lumuhod siya sa harap ni Liam at hinawakan ang mukha nito. Tumulo ang luha sa mga mata ni Rosario. Kamukhang-kamukha sila ni Senyora Camille. Garalgal na sabi ng matanda. Para akong nakakita ng multo. Paano ito nangyari? Iyan din ang gusto kong malaman, sagot ni Roberto. Pero sa ngayon, kailangan nila ng ligo, damit at pagkain. Manang ikaw na ang bahala sa kanila. Ayokong ibang katulong ang humawak sa kanila. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Tumango si Manang Rosario. Agad na bumalik ang kanyang pagiging praktikal at maalaga. Halikayo mga iho. Malambing na sabi niya. Huwag kayong matakot. Papaliguan natin kayo at bibigyan ng mainit na sopas. Sumama sina Luca at Liam kay Manang Rosario. Bagaman lingon sila, nang lingon kay Roberto at Leo. Tila natatakot na baka bigla silang paalisin kung mawala sila sa paningin ng mga ito. Habang inaasikaso ang mga bata, pumasok si Roberto sa kanyang library. Ang silid ay puno ng mga libro at amoy ng lumang papel at mahogany. Umupo siya sa kanyang desk at binuksan ang drawer. Kinuha niya ang isang lumang litrato ni Camille. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang ngiti ng asawa niya ang kislap ng mga mata nito. Nakita niya ang lahat ng yon sa mukha ng 2 batang pulubib kanina. Ilang sandali pa kumatok si Manang Rosario sa pinto. Senyorito, tawag nito. Ang boses ng matanda ay may halong takot at galit. Kailangan niyo pong makita ito. Kinabahan si Roberto. Tumayo siya agad at sumunod kay Manang patungo sa guest bathroom sa ibaba. Ang banyo ay puno ng hamog mula sa mainit na tubig. Nakabalot na ng tuwalya sina Luca at Liam, nakaupo sa bench habang pinatutuyo ni Manang ang kanilang buhok. Malinis na sila ngayon at mas lalong lumitaw ang kanilang pagiging kamukha ni Leo. Ngunit hindi ang mukha nila ang itinuro ni Manang Rosario. Tingnan niyo po ang likod nila. Nanginginig na, sabi ni Manang. Dahan-dahang ibinaba ni Roberto ang tuwalya sa likod ni Luca. Napapikit siya sa tindi ng sakit na naramdaman, tila sinaksak ang kanyang puso. Ang likod ng bata ay tila isang mapa ng pagdurusa. Puno ito ng mga latay pasa at mga peklat na luma at bago. May mga marka ng sinturon, may mga marka na parang galing sa paso ng sigarilyo. Ganoon din ang likod ni Liam na mas payat pa at kitang-kita ang mga buto sa tadyang.
Sinong gumawa nito sa inyo? Tanong ni Roberto pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang boses dahil sa matinding puot. Yumuko si Luca nahihiya sa kanyang mga sugat. Si Mama Teresa po. Kapag hindi po naubos ang tinda naming bulaklak, pinapalo niya kami ng hanger o kaya kable ng TV. Sabi niya palamunin lang daw kami. Dagdag ni Liam sa mahinang boses. Kaya dapat kaming magbayad. Ikinuyom ni Roberto ang kanyang mga kamao. Ang kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Sa buong buhay niya bilang isang negosyante, marami na siyang nakalaban na matitigas na tao. Pero hindi pa siya nakaramdam ng ganitong klaseng galit. Isang galit na handang pumatay para magprotekta. Gamutin mo ang mga sugat nila, Manang. Utos ni Roberto. Lahat ng pinakamagandang gamot. Pagkatapos, pakainin mo sila ng kahit anong gusto nila. Lumabas si Roberto ng banyo bago pa siya maiyak sa harap ng mga bata. Sumandal siya sa pader ng hallway at huminga ng malalim. Ang mga batang ito ay dumanas ng impyerno habang ang anak niyang si Leo ay natutulog sa malambot na kama. Kung totoo ang hinala niya ang sarili niyang dugo at laman, ay inalipin ng ibang tao. Makalipas ang 1 oras na sa dining room na ang lahat. Nakasuot na ng mga lumang pajama ni Leo sina Luca at Liam. Medyo maluwag ito sa kanila dahil sa kapayatan pero mukha na silang disente. Ang mesa ay puno ng pagkain fried chicken spaghetti, mainit na tinapay at prutas. Nakaupo si Leo sa kabisera habang ang dalawa ay nasa gilid. Napansin ni Roberto na hindi agad gumalaw ang dalawa. Nakatingin lang sila sa pagkain lumulunok pero hindi humahawak. Sige na, kumain na kayo. Anyaya ni Roberto. Sa inyo lahat yan. Dahan-dahang kumuha si Luca ng isang hita ng manok. Pero sa halip na isubo ito agad, kahit halatang gutom na siya, hinati niya ito sa dalawa. Ibinigay niya ang mas malaking parte kay Liam. Kain ka na, Liam, bulong ni Luca. Salamat kuya, sagot ni Liam. Nagkatinginan si Roberto at Manang Rosario. Ang simpleng aksyon na yon ay nagpapakita ng matinding bigkis ng dalawa. Sa gitna ng gutom, inuuna pa rin nila ang isa't isa. Si Leo naman ay tahimik na nagmamasid. Inabot niya ang plato ng spaghetti at iniusog ito palapit sa dalawa. Masarap yan, luto ni Manang, sabi ni Leo. Biglang may napansin si Roberto na nagpatayo ng kanyang balahibo. Tinanong ni Manang Rosario ang mga bata. Masakit pa ba ang mga sugat nyo? Sabay-sabay na sumagot ang 3 bata. Medyo po. At sa eksaktong sandaling iyon habang sumasagot, sabay-sabay din nilang kinamot ang gilid ng kanilang ilong gamit ang hintuturo. Nanigas si Roberto sa kanyang kinatatayuan. Iyon ay isang mannerism na nakuha niya mismo sa kanyang ama at namana naman ni Roberto at naipasa kay Leo. Kapag kinakabahan o hindi sigurado, kinakamot nila ang gilid ng ilong nila. Nakita niya ito kay Leo araw-araw. At ngayon, nakita niya ang eksaktong galaw na yon kina Luca at Liam. Ang paraan ng pagkilos, ang timing, ang anggulo ng daliri, parehong-pareho. Hindi na ito basta pagkakahawig lang. Ito ay nasa kanilang DNA. Tumayo si Roberto, hindi na siya makapaghihintay. Manang, bantayan mo sila, utos niya. Naglakad siya patungo sa telepono sa sala at mabilis na tinawagan ang numero ni Dr. Antonio, ang matagal ng doktor ng pamilya at isa sa mga taong naroon noong gabing ipinanganak si Leo. Dr. Antonio, bungad ni Roberto pagkasagot ng kabilang linya. Ang boses niya ay malamig matigas. Roberto, gabi na may problema ba kay Leo? Tanong ng matandang doktor. Pumunta ka dito sa bahay. Ngayon din. Bakit, may sakit ba siya? Wala. Pero may kailangan kang makita at dala mo ang gamit mo para sa DNA test. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. DNA test para kanino? Para sa 2 batang kamukhang-kamukha ng asawa ko. Ang 2 batang sinabi ng nanay ko na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Ramdam ni Roberto ang bigat ng paghinga ng doktor sa kabilang linya. Alam niya sa sandaling iyon
na may tinatago ang doktor. Papunta na ako. Maikling sagot ni Dr. Antonio bago naputol ang linya. Binaba ni Roberto ang telepono. Tumanaw siya muli sa dining room. Nakikita niya sina Leo, Luca at Liam na nagtatawanan na habang kumakain ng ice cream. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang halakhak ni Leo na may kasabay na ibang boses na katono nito. Ang mansyon na dati ay malungkot at tahimik ay biglang nagkaroon ng buhay. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Bulong ni Roberto sa sarili habang mahigpit na nakahawak sa hamba ng pinto. Pero kung sino man ang nagtapon sa mga anak ko sa impyerno, sisiguraduhin kong mararanasan nila ang galit ng isang ama. Sa labas tumila na ang ulan, pero ang hangin ay nananatiling malamig, nagbabadya ng isang paparating na bagyo na wawasak sa pundasyon ng pamilya Fernandez. Dumating si Dr. Antonio sa mansyon ng mga Fernandez hating gabi na. Ang matandang doktor na may suot na makapal na coat at bitbit ang kanyang itim na medical bag ay mukhang balisa. Ang kanyang mga mata ay malikot pilit na iniiwasan ang matatalim na tingin ni Roberto. Sa loob ng malawak na sala, nakaupo sina Luca at Liam sa mahabang sofa. Nakabihis na sila ng malinis na pantulog, ngunit ang kanilang mga mata ay dilat na dilat pa rin puno ng pagtataka at takot sa mga nangyayari. Si Leo ay nakatulog na sa hita ni Manang Rosario sa kabilang sofa, pagod na pagod sa dami ng emosyon ng araw na yon. Roberto? Bati ni Dr. Antonio ang kanyang boses ay may halong panginginig na pilit niyang itinatago. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit kailangan ng DNA test sa ganitong oras? Hindi sumagot si Roberto. Sa halip iginiya niya ang doktor papalapit sa dalawang bata. Tingnan mo sila, Antonio. Tingnan mo silang mabuti. Utos ni Roberto. Dahan-dahang inayos ni Dr. Antonio ang kanyang salamin at lumapit kina Luca at Liam. Nang mahagip ng ilaw ng chandelier ang mukha ng dalawang bata, napahinto ang doktor. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nawalan ng dugo. Ang kanyang kamay na may hawak na bag ay nanginig. Diyos ko, bulong ng doktor. Imposible ito. Imposible. Tanong ni Roberto, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Bakit imposible, doktor? Dahil ba nakita mo silang namatay 5 taon na ang nakakaraan? O dahil pumirma ka sa death certificate ng 2 batang hindi naman pala patay? Napalunok ng malalim si Dr. Antonio. Roberto, komplikado ang nangyari noong gabing iyon. Maraming dugo, nagkakagulo ang lahat. Gawin mo ang trabaho mo. Putol ni Roberto. Kunin mo ang samples. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon. At Antonio, kung may bahid ng kasinungalingan ang resultang ibibigay mo sa akin, hindi lang lisensya mo ang mawawala sa iyo. Walang nagawa ang doktor kundi ang sumunod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang mga cotton swab. Maingat niyang kinuhanan ng sample ang loob ng pisngi ni Luca at Liam. Ang mga bata ay tahimik lang na sumusunod sanay sa hirap at takot. Kaya ang simpleng swab ay wala lang sa kanila. Matapos ang proseso, mabilis na umalis si Dr. Antonio. Tila gustong takasan ang bigat ng presensya ni Roberto at ang multo ng kanyang nakaraan. Nang makaalis ang doktor at mailipat na ni Manang Rosario ang mga bata sa guest room para matulog, naiwan si Roberto sa kanyang study room. Hindi siya dinalaw ng antok. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan. Binuksan niya ang kanyang private safe na nakatago sa likod ng isang painting. Mula rito, inilabas niya ang isang lumang brown envelope. Ito ang folder na naglalaman ng lahat ng dokumento tungkol sa pagkamatay ni Camille at ng kanyang mga anak. Binuksan niya ito at tumambad sa kanya ang mga death certificate. Baby Boy Fernandez, 2. Oras ng pagkamatay, 2:00 ng madaling araw. Sanhi respiratory failure. Baby Boy Fernandez, 3 oras ng pagkamatay, 12:30 ng madaling araw. Sanhi cardiac arrest. Ang mga pirma sa ibaba ay kina Dr. Antonio at
sa kanyang ina, si Doña Concepcion Fernandez bilang saksi. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Roberto. Ang gabing iyon, ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Naalala niya ang amoy ng ospital, ang amoy ng gamot at dugo. Nakaupo siya sa sahig ng waiting room, umiiyak, duguan pa ang damit dahil binuhat niya si Camille papasok. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang ina, si Doña Concepcion. Nakatayo ito ng tuwid, walang bahid ng luha sa mukha, ang buhok ay maayos na maayos pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Ang awtoridad nito ay hindi natitinag kahit sa harap ng kamatayan. Roberto, sabi ng kanyang ina noon, ang boses ay matigas at walang emosyon. Patay na si Camille, para siyang binagsakan ng langit. Humagulgol siya pero hindi siya niyakap ng kanyang ina. Hinawakan lang nito ang kanyang balikat. Nang mahigpit, halos bumaon ang mga kuko nito. Makinig ka sa akin, utos ni Concepcion. Nakaligtas ang panganay, si Leo, pero ang dalawa, mahina sila. Hindi nila kinaya. Patay na rin sila. Gusto ko silang makita. Sigaw ni Roberto noon. Gusto kong makita ang mga anak ko. Hindi nan mariing tanggi ni Concepcion. Sira ang katawan nila, Roberto. Deformed sila. Hindi mo gugustuhing makita ang ganoong itsura. Hayaan mo na silang ilibing ng maayos. Isipin mo na lang si Leo. Siya ang kailangan mong alagaan. Siya ang tagapagmana. Huwag kang maging mahina. Dahil sa sobrang lungkot at respeto sa kanyang ina, naniwala siya. Hinayaan niyang ilibing ang dalawang maliliit na kabaong na selyado. Hindi niya kailanman nakita ang laman ng mga ito. Napasuntok si Roberto sa kanyang mesa. Ang tunog ng kahoy na tinamaan ng kamao ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Niloko niyo ako, bulong niya sa sarili. Ang luha ng galit ay tumutulo sa kanyang pisngi. Buong buhay ko, pinaniwala niyo akong patay sila. Tumayo siya at naglakad-lakad sa silid. Kailangan niya ng higit pang impormasyon. Kailangan niyang malaman kung paano napunta ang kanyang mga anak sa babaeng tinatawag nilang Mama Teresa. Bumalik siya sa guest room. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mahimbing nang natutulog si Liam, pero si Luca ay gising pa, nakaupo sa may bintana at nakatingin sa buwan. Lumapit si Roberto at umupo sa tabi ng bata. Hindi ka ba makatulog? Tanong niya ng mahina. Nagulat si Luca pero hindi lumayo. Masyado pong malambot ang kama. Hindi po ako sanay. Kumirot ang puso ni Roberto. Luca, pwede ba kitang tanungin tungkol kay Mama Teresa? Tumango ang bata. Sino siya? Paano kayo napunta sa kanya? Huminga ng malalim si Luca, tila inaalala ang isang masamang panaginip. Ang sabi po niya kapatid siya ng nanay namin. Tita daw namin siya. Nanlaki ang mata ni Roberto. Kapatid si Camille ay may nag-iisang kapatid na babae, si Teresa. Ang babaeng itinakwil ng pamilya dahil sa pagkalulong sa sugal at droga. Ang babaeng hindi man lang dumalo sa libing ni Camille. Anong sabi niya tungkol sa nanay at tatay niyo? Tanong ulit ni Roberto. Sabi niya po, yumuko si Luca, pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang pajama. Masasamang tao daw po ang mga magulang namin. Sabi niya, namatay sila sa aksidente dahil lasing sila. Sabi niya, wala daw kaming utang na loob dahil kinupkop niya kami kahit pabigat lang kami sa buhay niya. Hindi totoo yan. Mabilis na sagot ni Roberto, hinawakan ang balikat ng bata. Ang nanay niyo, siya ang pinakamabait na tao sa mundo. At ang tatay niyo, huminto siya sandali, pinipigilan ang paggaralgal ng boses. Ang tatay niyo, hindi kayo pabigat sa kanya. Hinahanap niya kayo araw-araw kahit hindi niya alam na buhay kayo. Tumingin si Lucas sa kanya, ang mga berdeng mata ay naghahanap ng katotohanan. Talaga po, hindi kami basura. Hindi. Kayo ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Niyakap ni Roberto ang bata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang yumakap pabalik si Luca. Ang payat na braso ng bata ay kumapit ng mahigpit sa kanya, tila natatakot na baka mawala pa ang sandaling ito.
Nang makatulog na ulit si Luca, lumabas si Roberto ng kwarto. Ang kanyang hinala ay kumpirmado na. Si Teresa ang kapatid ni Camille ang dumukot sa mga bata. Pero alam ni Roberto na walang kakayahan si Teresa na gawin ito mag-isa. Walang pera si Teresa. Wala siyang impluwensya para manipulahin ang mga doktor at pekein ang mga death certificate. May nagbayad sa kanya. May nag-utos. Bumalik si Roberto sa kanyang study room. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. Hanapin mo si Teresa Magbanua, utos niya. Halughugin mo ang bawat sugalan, bawat lungga ng droga sa Maynila. Gusto ko siyang makausap bago magliwanag ang araw. Binaba niya ang telepono. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang sakit ay tila binibiyak ang kanyang bungo. Biglang tumunog ang kanyang private cellphone na nakapatong sa mesa. Ito ay isang numero na walang nakakaalam maliban sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan at pamilya. Unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Roberto? Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ang boses ay gumamit ng voice changer, malalim at garalgal, parang galing sa ilalim ng lupa. Sino ito? Nagkakamali ka ng kinakalaban. Sabi ng boses, ibinalik mo ang basurang dapat ay nabulok na sa kalsada. Nanigas si Roberto. Alam nang tumatawag ang tungkol kina Luca at Liam. Sinong demonyo ka? Anong ginawa niyo sa mga anak ko? Sigaw ni Roberto. Anak kayo na. Tumawa ang boses, isang tawang malamig at nakakapanindig balahibo. Wala kang ibang anak kundi si Leo. Ang dalawang yun ay sumpa. Sila ang sisira sa pangalan ng mga Fernandez. Ang payo ko sa'yo, ibalik mo sila sa pinanggalingan nila bago pa mahuli ang lahat. Hinding-hindi ko gagawin yon. Kung ganoon maghanda ka, pagbabanta ng boses. Dahil baka sa susunod, hindi lang 2 bata ang mawawala sa'yo. Baka pati ang kaisa-isa mong tagapagmana ay mawala rin. Naputo lang tawag. Nabitawan ni Roberto ang telepono. Ang banta kay Leo ay nagpalamig ng kanyang buong katawan. Agad siyang tumakbo palabas ng study room at pumanik sa kwarto ni Leo. Binuksan niya ang pinto ng marahas. Doon nakita niya si Leo na mahimbing na natutulog. Sa tabi nito natutulog na rin sina Luca at Liam na inilipat pala ni Manang Rosario dahil nagising ang mga ito at hinanap ang kanilang kapatid. Ang 3 bata ay magkakatabi magkakahawak kamay. Huminga ng malalim si Roberto. Kumuha siya ng baril mula sa kanyang hidden drawer sa bedside table. Naupo siya sa isang silya sa harap ng pinto ng kwarto. Hindi siya matutulog ngayong gabi. Walang sino man ang makakapasok sa kwartong ito. Walang sino man ang makakapanakit sa kanyang mga anak. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang malaking mansyon ng kanyang ina sa kabilang subdivision. Ang mga ilaw doon ay patay na, pero alam ni Roberto na ang kadiliman doon ay nagtatago ng mga halimaw. Nagdeklara kayo ng digmaan, bulong ni Roberto sa dilim. Pues ibibigay ko sa inyo ang impyerno. Ang umaga sa mansyon ng mga Fernandez ay karaniwang tahimik at payapa. Ngunit sa araw na ito, ang hangin ay puno ng tensyon, na tila isang pisi na anumang oras ay mapapatid. Sa hapagkainan, isang kakaibang tanawin ang makikita. Sina Luca at Liam, na suot pa rin ang maluluwang na pantulog ni Leo, ay nakaupo sa harap ng isang mesang puno ng pagkaing panghari, sinangag longganisa, mainit na tsokolate at mga prutas. Sa tabi nila si Leo ay masayang nagtuturo kung paano gamitin ang tinidor at kutsilyo. Si Roberto ay nakaupo sa kabisera, humihigop ng kape, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pintuan. Hindi siya natulog kagabi. Ang baril ay nakatago pa rin sa kanyang likuran, nakasukbit sa kanyang pantalon. Hinihintay niya ang bagyo at hindi siya nagkamali. Ang bagyo ay dumating hindi sa pamamagitan ng ulan at hangin, kundi sa pamamagitan ng isang makintab na itim na Rolls Royce na huminto sa tapat ng pintuan. Narinig nila ang pagbukas ng mabigat na pinto sa main entrance. Naramdaman ni Roberto ang pagpigil ng hininga ni Manang Rosario
na nakatayo sa gilid. Nandito na siya. Bulong ng mayordoma, ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay papalapit ng papalapit. Kasabay nito ay ang maindayog na tok-tok-tok ng isang baston. Bawat tapak ay may kasamang awtoridad na nagpapatigil sa mundo ng sinumang makarinig. Bumukas ang pinto ng dining room. Tumambad sa kanila si Doña Concepcion Fernandez. Kahit na sa 70 taong gulang na ang kanyang tindig, ay tuwid pa rin at matikas. Nakasuot siya ng itim na bestida na may palamuting ginto at sa kanyang leeg ay nakapulupot ang isang kwintas ng mga perlas na nagkakahalaga ng higit pa sa buhay ng karaniwang tao. Ang kanyang buhok na puti ay nakaayos nang walang kahit isang hibla na wala sa lugar, ngunit ang nakakatakot ay ang kanyang mukha. Ito ay isang maskara ng yelo. Ang kanyang mga mata ay matatalim sinusuri ang silid na parang isang agila na naghahanap ng biktima. Napatigil sina Luca at Liam sa pagnguya. Ang instinto ng takot na nakuha nila sa lansangan ay biglang gumana. Alam nila kapag may panganib. Alam nila kapag may dumating na taong masama. Dumapo ang tingin ni Concepcion sa dalawang bata. Inaasahan ni Roberto na magugulat ang kanyang ina. Inaasahan niyang magtatanong ito kung sino sila, pero wala siyang nakitang gulat. Sa halip nakita niya ang isang pamilyar na ekspresyon pandidiri. Para bang nakakita ito ng ipis sa gitna ng kanyang mamahaling cake. Anong ginagawa ng mga nilalang na yan sa hapagkainan ko? Tanong ni Concepcion. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na humihiwa. Dahan-dahang tumayo si Roberto. Hinarang niya ang kanyang katawan sa pagitan ng kanyang ina at ng mga bata. Magandang umaga, Mama. Bati ni Roberto, ang kanyang boses ay matatag. Kumakain ang mga apo mo. Huwag mo silang disturbuhin. Isang mapaklang tawa ang lumabas sa bibig ng matanda. Apo? Ang nag-iisa kong apo ay si Leo. Ang nakikita ko sa tabi niya ay 2 batang hamog na pinulot mo kung saan. Pinalayas ko na ang mga yan. Bakit mo ibinalik ang basura sa loob ng bahay? Nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ito na ang kumpirmasyon. Pinalayas. Kaya inamin mo na, Mama. Inamin mo na ikaw ang nagtapon sa kanila. Naglakad si Concepcion papalapit. Ang tunog ng kanyang baston ay mas lumakas. Ginawa ko ang kailangan, Roberto. Sigaw niya, nawawala na ang kanyang hinahon. Tingnan mo sila. Mahihina. Sakitin. Sila ay sumpa. Sinabi ng Feng Shui Master, sinabi ng mga bituin, ang 3 magkakapatid na lalaki ay magdadala ng pagkakawatak-watak sa kayamanan ng pamilya. Sisirain nila ang imperyong itinayo ng ama mo. Dahil lang sa pamahiin, nanginginig na tanong ni Roberto, ang galit ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa walang kwentang paniniwala, ipinamigay mo ang sarili mong kadugo sa isang adik. Hinayaan mo silang maging pulubi. Mama, tao sila. Mga anak ko sila. Hindi sila tao, sila ay pagkakamali. Asik ni Concepcion. Si Leo lang ang perpekto. Siya lang ang malakas. Ang 2 yan ay dumi. Sa likod ni Roberto nagsimulang umiyak si Liam. Ang sigawan ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing lasing si Mama Teresa. Sa takot na tabig niya ang baso ng gatas. Tumapon ito at kumalat sa mamahaling mantel, tumulo hanggang sa Persian carpet. Natigilan ang lahat. Tumingin si Concepcion sa tumapong gatas, pagkatapos ay kay Liam. Ang mukha ng matanda ay namula sa galit. Lapastangan! Sigaw ni Concepcion. Sa bilis na hindi inaasahan para sa kanyang edad, itinaas ni Concepcion ang kanyang baston na gawa sa matigas na kahoy at may ulong pilak. Akma niyang hahampasin si Liam. Huwag po, sigaw ni Luca at niyakap ang kapatid. Napapikit si Liam, hinihintay ang sakit. Ngunit walang tumama sa kanya. Pagdilat niya, nakita niya ang kamay ng kanyang ama. Sinalag ni Roberto ang baston.
Mahigpit niyang hinawakan ang dulo nito ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Liam. Ang mga ugat sa braso ni Roberto ay lumabas sa tindi ng pagpigil niya. Nagtagpo ang mata ng mag-ina. Ang mata ni Concepcion ay puno ng gulat at puot. Ang mata ni Roberto ay puno ng apoy. Bitawan mo ito. Utos ni Concepcion. Huwag mo akong subukan, Roberto. Hindi mariing sagot ni Roberto. Sa isang marahas na puwersa hinablot ni Roberto ang baston mula sa kamay ng kanyang ina at inihagis ito sa kabilang dulo ng silid. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Napasinghap si Manang Rosario. Si Leo ay napayakap sa mga kapatid niya. Si Concepcion ay naiwang nakatayo ang kanyang kamay, ay nakataas pa rin nanginginig sa galit at kahihiyan. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na sinalungat siya ng kanyang anak ng pisikal. Huwag na huwag mong susubukang saktan ang mga anak ko. Bulong ni Roberto, ang boses ay parang ungol ng isang leon. Kahit kailan, kahit minsan, dahil sa oras na dampian mo sila ng kahit isang daliri, kakalimutan kong ina kita. Inayos ni Concepcion ang kanyang damit, pilit na ibinabalik ang kanyang dignidad kahit na natalo siya sa sandaling iyon. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malamig na bato. Napakatapang mo na, sabi ni Concepcion ng mahina. Dahil lang sa mga batang yan, handa mong itapon ang lahat. Sila ang lahat sa akin, sagot ni Roberto. Pwes tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, banta ni Concepcion. Tandaan mo ito, Roberto. Ang yaman na tinatamasa mo ang bahay na ito, ang kumpanya, lahat ng iyan ay nakapangalan pa rin sa akin at sa board of directors na hawak ko sa leeg. Kung pipiliin mo ang mga basurang yan, sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Tumalikod si Concepcion at naglakad palabas medyo ika-ika dahil wala ang kanyang baston, ngunit taas noo pa rin. Maghanda ka. Pahabol na, sabi niya, bago tuluyang lumabas ng pinto. Dahil sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay niyo. Wala kang makukuhang mana. Mamamatay kayong mahirap tulad ng mga batang iyan. Nang makaalis ang Rolls Royce na iwan ang nakabibinging katahimikan sa dining room, si Roberto ay nanatiling nakatayo, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na humawak sa kanyang binti. Tumingin siya sa ibaba. Sina Luca, Liam at Leo ay nakayakap sa kanya. Si Liam ay umiiyak pa rin. Papa, sorry po, nikbi ni Liam. Natapon ko po yung gatas. Aalis na po ba kami? Papalayasin niyo na po ba kami? Lumuhod si Roberto at niyakap ng mahigpit ang tatlong bata. Ang kanyang luha ay tumulo sa balikat ni Liam. Hindi na, sagot ni Roberto. Kahit anong mangyari, kahit mawala ang lahat ng pera, kahit kunin nila ang bahay na ito, hindi tayo maghihiwalay. Dito lang kayo. Ako ang bahala sa inyo. Tumingin siya kay Manang Rosario na nasa gilid, umiiyak din. Manang, tawag ni Roberto. Ihanda mo ang lahat. Palitan mo ang mga lock ng pinto. Magdagdag tayo ng security guards. Nagsisimula pa lang ang digmaan. Sa labas ang araw ay nagtago muli sa likod ng makapal na ulap. Ang reyna ay umalis, ngunit alam ng lahat na babalik siya na may dalang hukbo. At si Roberto sa unang pagkakataon ay handang sunugin ang kanyang sariling kaharian para protektahan ang kanyang dugo. Ang Tondo ay isang lugar kung saan ang pag-asa ay madalas na namamatay bago pa man sumikat ang araw. Ito ang mundong kinalakihan ni Luca at Liam, at ito rin ang mundong pilit na tinatakasan ng marami. 11:00 ng gabi nang pumasok si Roberto sa masikip na eskinita ng barangay, 105. Hindi siya nagdala ng kanyang luxury car. Sa halip, sakay siya ng isang ordinaryong SUV kasama ang kanyang private investigator na si Mendez at 2 dating pulis na nagsisilbing bodyguard. Ang hangin ay may amoy ng nabubulok na basura kanal at usok ng sigarilyo. Ang lupa ay maputik at madulas. Sa bawat hakbang ni Roberto,
Nararamdaman niya ang bigat ng kapaligiran. Ang mga mata ng mga tambay sa gilid ng kalsada ay nakatingin sa kanya, mga matang puno ng hinala at inggit sa suot niyang mamahaling jacket at sa kanyang malinis na sapatos na ngayon ay nadudumihan na ng putik. Dito tayo, Sir Roberto. Bulong ni Mendez, itinuturo ang isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Nandyan siya. Huminto sila sa tapat ng isang pintong gawa sa sirang kahoy. Mula sa loob naririnig ang ingay ng telebisyon at ang sigawan ng mga nag-aaway. Kumatok si Mendez ng malakas. Walang sumagot. Kumatok siya ulit mas malakas. Sino yan? Umalis kayo kung wala kayong dalang alak. Sigaw ng isang boses babae mula sa loob, boses na pamilyar kay Roberto, ngunit garalgal at sira na. Binuksan ni Mendez ang pinto nang walang pasabi. Ang loob ng bahay ay masangsang. Amoy alak, amoy pawis, at amoy ng ipinagbabawal na gamot. Sa gitna ng kwarto, nakaupo sa isang lumang sofa na punit-punit ang foam, ay si Teresa Magbanua. Siya ang kapatid ni Camille. Dati magkamukha sila. Parehong may mapupungay na mata at magandang bandang ngiti. Ngunit ngayon ang babaeng nasa harap ni Roberto ay anino na lamang ng nakaraan. Payat na payat siya, ang kanyang balat ay kulubot at may mga sugat, ang kanyang ngipin ay madilaw at kulang-kulang. May hawak siyang bote ng gin at mga baraha. Nang makita niya si Roberto, natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, pagkatapos ay naningkit sa isang mapait na ngiti. Roberto Fernandez. Bati niya, tila hindi man lang natatakot. Ang prinsipe ng Forbes Park, napadalaw ka sa impyerno. Nasaan ang mga bata? Tanong agad ni Roberto. Alam niyang nasa kanya na sina Luca at Liam, pero gusto niyang marinig ang sasabihin nito. Tumawa si Teresa, isang tawang tuyo at walang buhay. Anong bata? Yung dalawang palamunin. Pinalayas ko na sila. Wala silang kwenta. Hindi marunong magbenta ng sampagwita. Nagdilim ang paningin ni Roberto. Humakbang siya palapit, ang kanyang presensya ay punong-puno ng banta. Ang mga bodyguard ay nanatili sa pinto, handang kumilos anumang oras. Alam ko na ang lahat, Teresa, mariing sabi ni Roberto. Alam kong ikaw ang kumuha sa kanila noong gabing ipinanganak sila. Alam kong ikaw ang nagpanggap na patay na sila. Sumandal si Teresa sa sofa at sumindi ng sigarilyo. Hinipan niya ang usok sa direksyon ni Roberto. Hindi ko sila kinuha, Roberto. Sagot niya ng may halong pangiinsulto. Ibinigay sila sa akin. Itinapon sila sa akin na parang basura. Sino? Tanong ni Roberto, bagaman alam na niya ang sagot. Gusto niya itong marinig. Gusto niya ng ebidensya. Inilabas ni Roberto ang isang makapal na sobre mula sa kanyang jacket. Ipinakita niya ang laman nito, mga lila at asul na perang papel. Libo-libo. Nagningning ang mga mata ni Teresa. Ang kanyang pagkagumon sa sugal at bisyo ay agad na nangibabaw sa kanyang pag-iingat. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan, sabi ni Roberto, at sayo na ang lahat ng ito. Mabilis na hinablot ni Teresa ang sobre, pero hinigit ito pabalik ni Roberto. Magkwento ka muna, utos ni Roberto. On record. Kundi dahil naisip ko pwedeng pagkakitaan ng mga bata. Pwede silang maglimos. Pwede silang magtrabaho. Sayang naman kung papatayin ko lang, di ba? Sa sandaling iyon, gustong-gustong sakali ni Roberto ang babaeng nasa harap niya. Ang kawalan ng puso nito, ang pagtingin nito sa mga anak niya, bilang kasangkapan ito, ay karumal-dumal. Magkano? Tanong ni Roberto. Magkano ang ibinayad sa iyo ng nanay ko para sa buhay ng mga anak ko? 2 milyon, sagot ni Teresa. 2 milyon para tumahimik ako at ilayo sila. At buwan-buwan nagpapadala siya ng pera para siguraduhin hindi sila babalik. Pero nitong mga nakaraang buwan, tinigil niya na, kaya pinalayas ko na ang mga bata. Hayop ka, bulong ni Roberto. Kapatid mo si Camille, mga pamangkin mo sila. Paano mo nagawa to? Tumayo si Teresa, ang muka ay puno ng pait.
Huwag kang magmalinis. Roberto, kayo ang mayayaman. Kayo ang may kapangyarihan. Ako, ano ako? Ang kapatid na adik. Ang itim na tupa. Madali para sa inyong husgahan ako. Pero ang nanay mo ang tunay na demonyo dito. Siya ang nagbayad. Siya ang nag-utos. Ako lang ang tagasunod. Inihagis ni Roberto ang sobre ng pera sa mukha ni Teresa. Ang mga papel ay nagkalat sa maruming sahig. Agad na lumuhod si Teresa at parang asong ulol na pinulot ang mga pera tumatawa habang umiiyak. Kunin mo yan, sabi ni Roberto nang may matinding pandidiri. Magpakasasa ka sa pera. Dahil yan na, ang huling perang makikita mo bago ka mabulok sa kulungan. Natigil si Teresa sa pagpulot. Tumingala siya. Anong ibig mong sabihin? Na-record ko ang lahat. Sabi ni Roberto, ipinapakita ang recorder. Ang pag-amin mo sa kidnapping, sa child abuse at sa pakikipagsabwatan sa nanay ko. Mendez, tumawag ka ng pulis. Walang hiya ka. Sigaw ni Teresa akmang susugurin si Roberto, pero agad siyang hinarang ng mga bodyguard. Binigyan mo ako ng pera. Usapan natin to. Ang pera ay para sa impormasyon. Malamig na sagot ni Roberto. Pero ang hustisya, walang presyo yon. Tinalikuran ni Roberto ang babae habang nagsisimula nang dumating ang mga pulis na kanina pa nakaabang sa labas ng barangay hall. Rinig niya ang mga mura at sigaw ni Teresa habang pinupusasan ito, pero hindi na siya lumingon. Paglabas niya sa eskinita, huminga ng malalim si Roberto. Ang hangin ay marumi pa rin, pero naramdaman niyang nabunutan siya ng tinik. May ebidensya na siya. Hawak na niya ang alas na wawasak sa kasinungalingan ng kanyang ina. Pumasok siya sa SUV. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ng wallpaper nito ang litrato ni Luca, Liam at Leo na magkakatabi at natutulog. Tapos na ang paghihirap niyo sa bulong niya. Ngayon ang lola niyo naman ang mananagot. Habang umaalis ang sasakyan, iniwan nila ang tondo sa gitna ng gabi. Ang lungga ng demonyo ay nabunyag na at ang susunod na hakbang ay ang pagdadala ng digmaan sa mismong trono ng reyna sa Forbes Park. Ang mansyono ng mga Fernandez ay tila naging isang kuta. Ang mga bintana ay nakasara, ang mga kurtina ay nakababa at sa bawat sulok ng bakuran ay may mga pribadong gwardya na nakauniporme, handang rumesponde sa anumang banta. Sa loob ng malawak na sala, isang magaan na tagpo ang nagaganap, isang matinding kaibahan sa tensyon sa labas. Nakaupo sa makapal na carpet sina Luca, Liam at Leo. Sa gitna nila ay isang bundok ng mga Lego bricks. Ganito yan, paliwanag ni Leo, ipinapakita kung paano pagdugtungin ang mga piraso upang makabuo ng isang kastilyo. Dito titira ang hari, tapos dito naman ang mga sundalo. Manghang-mangha si Liam. Pwede ba kaming gumawa ng bahay na walang butas ang bubong? Napahinto si Roberto na nakaupo sa sofa habang pinapanood sila. Ang inosenteng tanong ni Liam ay sumaksak na naman sa kanyang puso. Kahit anong bahay ang gusto niyo, sagot ni Leo ng may kasiguraduhan. Dahil mayaman si Papa, kaya niyang bilhin lahat. Ngumiti ng mapait si Roberto. Pera. Iyon ang ugat ng lahat ng ito. Iyon din ang sandatang gagamitin ng kanyang ina laban sa kanya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa labas nakita nila ang pagguhit ng pula at asul na ilaw sa mga kortina. Ang katahimikan ng subdivision ay binasag ng ugong ng mga makina ng sasakyan. Pumasok si Manang Rosario, namumutla at nanginginig ang mga labi. Senyorito, sabi nito sa mahinang boses. Nandyan na sila. Marami sila. Tumayo si Roberto. Inayos niya ang kanyang Amerikana, bagaman ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Manang, dalhin mo ang mga bata sa library. Ilak niyo ang pinto. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Papa, anong nangyayari? Tanong ni Leo, ramdam ang takot sa boses ng ama. Wala anak. May kakausapin lang ako.
Sige na sumama kayo kay Manang. Agad na tumalima ang mga bata. Binuhat ni Manang Rosario si Liam habang hila-hila naman ni Leo si Luca. Nang masiguro ni Roberto na ligtas na ang mga bata, naglakad siya palabas ng main door. Pagbukas niya tumambad sa kanya ang isang bangungot, 3 sasakyan ng pulis, at isang van ng Department of Social, Welfare and Development DSWD ang nakaparada sa kanyang driveway. Sa harap nila ay nakatayo ang isang babaeng nakauniforme ng gobyerno, may hawak na folder at sa tabi nito ay ang personal na abogado ng kanyang ina si Attorney Gozon, Mr. Roberto Fernandez. Bungad ng babae ang boses ay formal, ngunit matigas. Ako si Miss Salazar mula sa DSWD. Nandito kami para bawiin ang 2 menor de edad na iligal niyong tinatago sa inyong tahanan. Iligal? Sagot ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng pagpipigil. Mga anak ko sila. Nasa pamamahay ko sila. Ayon sa record, si Leo Fernandez lamang ang anak niyo. Sabad ni Attorney Gozon habang inaayos ang kanyang salamin. Ang 2 batang kinuha niyo kahapon ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Teresa Magbanua. May sinumpaang salaysay na nagsasabing dinukot niyo sila ng sapilitan. Dinukot? Tumawa ng mapakla si Roberto. Sinagip ko sila. Ang babaeng yon ay isang kriminal na nagmaltrato sa kanila. Hayaan niyo ang korte na magdesisyon niyan. Malamig na sabi ni Miss Salazar. Sa ngayon kailangan naming kunin ang mga bata para ilagay sa shelter. Hindi sila pwedeng manatili sa isang kidnapper. Hindi niyo sila makukuha. Maringis sabi ni Roberto. Hinarangan niya ang pinto gamit ang kanyang katawan. Sininyasan ni Miss Salazar ang mga pulis. 4 na armadong lalaki ang lumapit. Mr. Fernandez, huwag niyo kaming piliting gumamit ng dahas. Banta ng hepe ng pulisya. Sumunod na lang kayo para walang masaktan. Subukan yon, hamon ni Roberto. Ang mga pribadong gwardya ni Roberto ay lumapit din nakahawak sa kanilang mga baril. Nagkaroon ng standoff. Ang tensyon ay abot langit. Isang maling galaw at may dadanak na dugo. Ngunit bago pa man may mangyari, bumukas ang pinto sa likod ni Roberto. Tumakbo palabas sina Luca at Liam, kasunod si Leo na sumisigaw. Huwag niyo silang kunin. Sigaw ni Leo, humaharang sa harap ng kanyang mga kapatid. Leo, pumasok kayo sa loob. Sigaw ni Roberto, pero huli na ang lahat. Nakita ni Miss Salazar ang mga bata. Ayon sila, kunin niyo. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Nilampasan nila si Roberto na kasalukuyang nakikipagbuno sa 2 opisyal. Hinablot ng isang pulis ang braso ni Liam. Bitawan niyo ako. Iyak ni Liam nagpupumiglas habang kinakaladkad siya palayo. Kuya Luca, Papa. Liam. Sigaw ni Luca, sinusubukang kagatin ng kamay ng pulis na humahawak sa kapatid niya, pero tinulak siya nito ng malakas dahilan para bumagsak siya sa semento. Mga hayop kayo. Sigaw ni Roberto. Nagawa niyang makawala sa humahawak sa kanya at sinuntok ang pulis na tumulak kay Luca. Huwag na huwag niyong sasaktan ang anak ko. Nagkagulo. Hinampas ng pulis si Roberto ng baton sa tiyan dahilan para mapaluhod siya sa sakit. Si Manang Rosario ay umiiyak habang pilit na hinihila pabalik si Leo na gusto ring sumugod. Ilagay na sila sa van, utos ni Attorney Gozon na kangisi sa tagumpay. Dadalhin natin sila sa lugar na hindi na sila makikita ng baliw nilang ama. Habang hila-hila ng mga pulis ang umiiyak na si Liam at ang nanlalaban na si Luca, isang sasakyan ang biglang pumasok sa gate nang mabilis halos masagasaan ang mga pulis. Huminto ito sa gitna ng kaguluhan, ang gulong ay umusok sa biglaang preno. Bumaba si Dr. Antonio, hawak ang isang puting envelope sa itaas ng kanyang ulo. Itigil niyo yan. Sigaw ng doktor, ang boses ay nanginginig sa galit at adrenaline. Napahinto ang lahat. Sino ka? Tanong ni Miss Salazar. Ako si Dr. Antonio de los Santos. Pakilala ng doktor humahangos habang lumalapit kay Roberto na pilit na tumatayo at hawak ko ang ebidensya na magpapatunay
na ang ginagawa niyo ay isang malaking pagkakamali. Lumapit si Dr. Antonio kay Miss Salazar at isinampal ang dokumento sa dibdib nito. Basahin mo? Utos ng doktor. Binuksan ni Miss Salazar ang envelope. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang resulta. Tumingin siya kay Attorney Gozon pagkatapos ay kay Roberto at huli sa kambal. Ano yan? Tanong ni Attorney Gozon biglang kinabahan. DNA test result. Malakas na sabi ni Dr. Antonio para marinig ng lahat. Sina Luca at Liam ay 79.79% na positibong anak biolohikal ni Roberto Fernandez. Sila ay mga Fernandez. Walang kidnapping na naganap dahil ang ama lang nila ang kumuha sa kanila. Nagbulungan ang mga pulis. Binitawan nila si Liam at Luca. Hindi totoo yan, tanggi ni Attorney Gozon. Peke yan. Ang sabi ni Doña Concepcion, wala akong pakialam sa sinabi ng kliyente mo. Putol ni Roberto na ngayon ay nakatayo na muli bagaman iniinda ang sakit ng tiyan. Kinuha niya ang papel mula kay Miss Salazar. Ito ang batas. Ako ang ama. At bilang ama, may karapatan ako sa kustodya nila. Humarap si Roberto sa hepe ng pulisya. Ngayon, officer, kung ipipilit niyo pa ring kunin ang mga anak ko ng walang court order at laban sa ebidensyang ito, kakasuhan ko kayo ng kidnapping at abuse of authority. At sisiguraduhin kong matatanggal kayo sa serbisyo bago lumubog ang araw. Nagkatinginan ang mga pulis. Alam nilang talo na sila. Ang pera ni Concepcion ay hindi sapat para protektahan sila kung kakalabanin nila ang batas at ang isang makapangyarihang ebidensya. Umatras na tayo, utos ng hepe. Mrs. Salazar, labas na kami dito. Pero, aalma pa sana si Attorney Gozon. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Bulong ni Roberto, ang boses ay mababa at puno ng panganib. At sabihin mo sa nanay ko na bigo siya. Walang nagawa ang grupo, kundi ang sumakay pabalik sa kanilang mga sasakyan. Si Miss Salazar ay mukhang napahiya, habang si Attorney Gozon ay galit na tumatawag sa cellphone. Nang makaalis ang mga sasakyan, katahimikan ang bumalot sa driveway. Agad na lumuhod si Roberto at ibinuka ang kanyang mga braso. Tumakbo sina Luca, Liam at Leo papunta sa kanya. Nagyakapan ang mag-aama sa gitna ng driveway sa ilalim ng maulap na langit. Umiiyak si Liam, nanginginig ang buong katawan. Papa, akala ko po kukunin nila kami. Akala ko po ibabalik nila kami sa kalsada. Hinding-hindi. Bulong ni Roberto, hinahagka ng ulo ng mga anak. Nandito lang kayo. Wala nang makakakuha sa inyo. Pangako ko yan. Lumapit si Dr. Antonio sa kanila. Ang matandang doktor ay mukhang pagod na pagod, tila nabunutan ng tinik na 5 taon nang nakabaon sa kanyang dibdib. Salamat, Antonio. Sabi ni Roberto, tumitingin sa doktor ng may pasasalamat. Tinupad mo ang tungkulin mo. Matagal ko na itong dapat ginawa, Roberto. Sagot ng doktor na may lungkot sa mata. Patawarin mo ako sa pananahimik ko noon. Tumayo si Roberto, akay-akay ang 3 bata. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung saan nakatira ang kanyang ina. Nanalo sila sa labanang ito, pero alam niyang hindi pa tapos ang digmaan. Ang sugat ay naipakita na at ang susunod na hakbang ay ang paghuhukom. Pasok na tayo, yaya ni Roberto sa mga bata. Kakain na tayo ng tanghalian at walang sino man ang mangingialam sa atin. Sa pagpasok nila sa pinto, alam ni Roberto na nagbago na ang lahat. Hindi na siya ang masunuring anak. Siya na ngayon ang ama na handang pumatay at mamatay para sa kanyang pamilya. Ang library ng mansyon ay balot ng amoy ng alak at lumang papel. Sa labas tuluyan nang tumigil ang ulan, ngunit ang lamig ay nanunuot pa rin sa mga pader ng bahay. Si Roberto ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod kay Dr. Antonio na nakaupo sa isang silya, mukhang mas matanda ng 10 taon kaysa kanina. Sa mesa sa pagitan nila ay isang baso ng whiskey na hindi ginagalaw. Ang tanging tunog sa silid
ay ang mabigat na paghinga ng doktor at ang tiktak ng antik na orasan. "Magsalita ka, Antonio," basag ni Roberto sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. "Gusto ko ang bawat detalye, walang labis, walang kulang. Kapag nagsinungaling ka pa ng isa, ipapahuli kita kasama ni Teresa." Inalis ni Dr. Antonio ang kanyang salamin at pinunasan ang kanyang mga mata na puno ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin dahil sa adrenaline ng nangyari kanina sa driveway. "Wala akong balak magsinungaling, Roberto. Pagod na ako. 5 taon akong binabangungot ng konsensya ko." Huminga ng malalim ang doktor bago magsimula. Noong gabing iyon, noong isinugod natin si Camille sa ospital, hindi lang simpleng komplikasyon ang nangyari. Maayos ang vital signs ng mga bata. Malakas ang tibok ng puso nilang tatlo. Napahigpit ang hawak ni Roberto sa baso ng whiskey. "Kung ganoon, bakit sinabi niyong namatay ang dalawa?" "Dahil nandoon ang iyong ina." Sagot ni Antonio, ang boses ay puno ng pagsisisi. Bago pa man magsimula ang operasyon, kinausap na niya ako. Sinabi niya na, ayon sa kanyang Feng Shui master, ang triplets na lalaki ay isang sumpa sa pamilya Fernandez. Ang paniniwala niya, kapag hinayaan nating mabuhay silang tatlo, mag-aagawan sila sa kapangyarihan at babagsak ang kumpanya. Lumingon si Roberto, ang kanyang muka ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Dahil sa Feng Shui pinatay niya ang mga anak ko dahil sa isang hula. Hindi lang hula, Roberto, obsesyon. Pagtatama ng doktor. Para kay Doña Concepcion, ang pamilya ay isang negosyo at sa negosyo hindi pwedeng magkaroon ng maraming boss. Gusto niya ng isang tagapagmana lang, isang hari, si Leo. Nagpatuloy ang doktor, ang bawat salita ay parang kutsilyo sa puso ni Roberto. Nang mailabas ko ang mga bata, buhay silang lahat. Umiiyak sila. Narinig pa nga ni Camille ang iyak nila bago siya nawalan ng malay dahil sa anesthesia. Nabasag ang baso sa kamay ni Roberto. Ang bubog ay bumaon sa kanyang palad at ang dugo ay humalo sa alak na tumapon sa sahig. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Narinig niya sila. Bulong ni Roberto. Alam niyang buhay sila. Oo, tango ni Antonio. Pero inunahan siya ng ina mo habang abala ako sa pagtahi kay Camille at pagliligtas sa kanya. Dahil sa pagdurugo, inutusan ng ina mo ang head nurse na binayaran din niya na dalhin sina Luca at Liam sa likod. Pinalabas nilang dead on arrival ang dalawa. Pinapirma niya ako sa mga death certificate habang hawak niya ang lisensya ko at ang buhay ng pamilya ko. Tinakot ka niya. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, sisiguraduhin niyang makukulong ako sa kasong medical negligence na gawa-gawa niya. Alam mo ang impluwensya ng nanay mo, Roberto. Kaya niyang sirain ang buhay ng kahit sino sa isang pitik lang ng daliri. Duwag ako. Inuna ko ang sarili ko kaysa sa mga anak mo. Napayuko ang doktor, hindi makatingin sa mata ni Roberto. At paano sila napunta kay Teresa? Tanong ni Roberto, bagaman alam na niya ang sagot mula kay Teresa mismo. Gusto niya lang ng kumpirmasyon. Si Teresa ay nandoon sa ospital, naghihintay ng pera mula kay Camille. Nakita siya ng ina mo. Para sa kanya iyon ang perpektong solusyon. 2 problema, isang solusyon. Ibinigay niya ang mga bata kay Teresa, kasama ang isang malaking halaga sa kondisyong ilalayo sila at hindi na kailanman ipapakita sa iyo. Napaupo si Roberto sa gilid ng kanyang mesa. Ang bigat ng katotohanan ay halos dumurog sa kanya. Ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng laging nagsasabing, ginagawa niya ang lahat para sa pamilya, ay siya palang arkitekto ng kanyang pinakamalaking pagdurusa. Ang imahe ni Concepcion na nagdarasal tuwing linggo na nagbibigay ng donasyon sa simbahan ay naglaho. Ang natira ay ang imahe ng isang halimaw
na kayang magtapon ng sariling kadugo para lang sa kapangyarihan at pera. Nasaan ang mga orihinal na dokumento? Tanong ni Roberto. Binuksan ni Dr. Antonio ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang lumang folder na naninilaw na. Ito ang tunay na birth records. Ito ang clinical abstract na nagpapatunay na malusog sila nung ipinanganak. At ito, inilabas niya ang isang papel na may pirma ni Concepcion. Ito ang tseke na ibinigay niya sa akin bilang bonus pagkatapos ng gabing iyon. Hindi ko ito ginalaw. Itinago ko ito bilang ebidensya kung sakaling dumating ang araw na ito. Kinuha ni Roberto ang mga dokumento. Binasa niya ang bawat pahina. Ang bawat letra ay isang bala na gagamitin niya sa kanyang ina. Roberto? Sabi ni Dr. Antonio tumatayo. Handa akong tumestigo. Handa akong makulong sa pagpeke ng dokumento. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Gusto ko lang maitama ang mali bago ako mamatay. Tinitigan siya ni Roberto. Nakita niya ang sinseridad sa mata ng matanda. Galit pa rin siya rito, pero alam niyang biktima rin ito ng kasamaan ng kanyang ina. Hindi ka makukulong, Antonio, sabi ni Roberto. Kailangan kita. Hindi sa kulungan, kundi sa tabi ko kapag hinarap ko na siya. Anong plano mo? Tumayo si Roberto at naglakad pabalik sa bintana. Mula rito, natatanaw niya ang malaking mansyon ng kanyang ina sa kabilang burol. Ang ilaw sa kwarto nito ay nakabukas pa. Siguro ay nagdiriwang ito iniisip na nanalo na siya o baka nagpaplano ng susunod na hakbang. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Roberto. Bukas ay ika-70 kaarawan niya, sabi ni Roberto. Nag-imbita siya ng 500 bisita. Mga senador, mga business tycoons ang media. Gusto niyang ipakita sa mundo na siya pa rin ang reyna ng lipunan. Lumingon siya kay Dr. Antonio, ang kanyang mata ay nagliliyab sa apoy ng paghihiganti. Pupunta tayo sa party, deklara ni Roberto. Isasama natin sina Luca, Liam at Leo. At sa harap ng lahat ng taong iginagalang niya, sa harap ng lipunang mahal na mahal niya, huhubaran ko siya ng maskara. Sisirain ko ang pangalan niya hanggang sa wala nang matira. Roberto, mapapahiya ang buong pamilya Fernandez. Paalala ng doktor, mababagsakan din ang pangalan mo. Wala akong pakialam sa pangalan, sagot ni Roberto. Ang mahalaga sa akin ay ang hustisya para sa mga anak ko. Kung kailangan kong sunugin ang buong kaharian para patay ng reyna, gagawin ko. Sa sandaling iyon, ang tiktak ng orasan ay tila naging countdown ng isang bomba. Ang mga dokumento sa kamay ni Roberto ay hindi lang papel. Ito ay hatol ng kamatayan para sa reputasyon ni Doña Concepcion. Ang gabi ay malalim, ngunit para kay Roberto ito na ang simula ng bukang liwayway. Matulog ka na dito, Antonio, utos ni Roberto. Magpahinga ka dahil bukas ay magkakaroon ng palabas na hinding-hindi makakalimutan ng Maynila. Iniwan ni Roberto ang doktor sa library at umakyat sa kwarto kung saan natutulog ang 3 bata. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan. Ang payapang paghinga ni na Luca, Liam at Leo ang nagpakalma sa kanyang nagwawalang damdamin. Pumasok siya at naupo sa sahig sa tabi ng kama. Patawad, Camille. Bulong niya sa hangin. Hindi ko sila na ipagtanggol noon, pero isinusumpa ko ang bawat luhang pumatak sa mga mata nila ay babayaran ng ina ko ng dugo at kahihiyan. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa. Bukas, hindi na sila mga batang hamog. Bukas, kikilalanin sila ng mundo bilang mga tunay na tagapagmana. At ang babaeng nagtapon sa kanila ay luluhod sa kanilang paanan. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila naliligo sa ginto. Ang mga higanteng chandelier na kristal ay nagpapakinang sa mga diamante at alahas ng 500 bisita, mga senador, mga business tycoons at ang mga tinaguriang alta sosyedad ng Pilipinas. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at champagne. Sa gitna ng entablado nakatayo si Doña Concepcion. Ito ang kanyang gabi.
Ang kanyang ika-70 kaarawan. Nakasuot siya ng isang gown na kulay pulang dugo, pinalamutian ng mga ruby. Hawak niya ang mikropono, nakangiti habang tinatanggap ang palakpakan matapos ang isang talumpati tungkol sa kahalagahan ng pamilya at tradisyon. Ang pamilya Fernandez, sabi ni Concepcion, nang may pagmamalaki, ay mananatiling matatag tulad ng isang bato. Walang bagyo ang makakatibag sa atin. Nagpalakpakan ng lahat. Ang mga tao ay humanga sa kanyang tikas at kapangyarihan. Sa kanilang mga mata, siya ang perpektong matriarch. Ngunit ang palakpakan ay unti-unting namatay nang biglang bumukas ng malakas ang dambuhalang pinto sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw na naging dahilan upang lumingon ang lahat ng bisita. Tumigil ang orkestra sa pagtugtog. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bulwagan. Sa pintuan nakatayo si Roberto Fernandez. Hindi siya nakasuot ng tuxedo tulad ng ibang bisita. Nakasuot siya ng isang itim na suit na simpleng ngunit may awtoridad. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti. Ngunit hindi siya ang kumuha ng atensyon ng lahat, kundi ang 3 batang lalaki na nakatayo sa kanyang tabi, hawak kamay. Sina Leo, Luca at Liam. Ang 3 bata ay nakasuot ng magkakamukhang puting suit. Inayusan sila ng maayos. Malinis ang kanilang buhok, makinis ang kanilang balat. At sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang kanilang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Sila ay tila 3 kopya ng isa't isa. 3 mukha na parehong-pareho kay Roberto noong bata pa ito. At higit sa lahat, parehong-pareho kay Camille. Isang malakas na bulungan ang nagsimula sa mga bisita. 3 sila. Akala ko ba iisa lang ang anak ni Roberto? Diyos ko, kambal ba sila? Bakit ngayon lang natin nakita? Nanigas si Concepcion sa entablado. Ang kanyang nangiti ay naging isang ngiwi ng takot. Ang mikropono sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Ito ang bangungot na 5 taon niyang pilit na ibinaon. Naglakad si Roberto papasok. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng desisyon. Ang mga tao ay kusang humahawi, gumagawa ng daan para sa kanya at sa kanyang mga anak na parang siya si Moises na humahawi sa dagat na pula. Si Luca at Liam na dati ay yumuyuko sa kahihihiyan kapag may nakatingin sa kanila, ngayon ay naglalakad ng taas noo. Hawak ni Leo ang kamay nila nang mahigpit na tila sinasabing, "Huwag kayong matakot, kasama natin si Papa." Nang makarating sila sa harap ng entablado, tumingala si Roberto sa kanyang ina. "Magandang gabi, Mama," bati ni Roberto. Ang kanyang boses ay malakas kahit wala siyang mikropono dahil sa sobrang tahimik ng paligid. "Huli na ba kami sa party?" "Roberto?" Nanginginig na, sabi ni Concepcion, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Anong ibig sabihin nito? Bakit dinala mo ang mga batang yan dito? Umalis kayo. Nag-uusap kami ng mga bisita." "Huwag kang mag-alala, aalis din kami," sagot ni Roberto. "Gusto ko lang ibigay ang regalo ko sa'yo." Umakyat si Roberto sa entablado. Iniwan niya ang 3 bata sa ibaba sa pangangalaga ni Dr. Antonio na kararating lang din. Kinuha ni Roberto ang mikropono mula sa kamay ng kanyang ina na parang isang hari na inaagaw ang setro mula sa isang huwad na reyna. "Mga kaibigan," sabi ni Roberto, sa mikropono, humaharap sa 500 bisita. "Narinig niyo ang sinabi ng aking ina tungkol sa pamilya, tungkol sa dangal, tungkol sa tradisyon." Tumingin siya kay Concepcion na ngayon ay namumutla na sa ilalim ng makapal na makeup. Pero may nakalimutan siyang ikwento. Pagpapatuloy ni Roberto, "Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga anak. Hindi lang si Leo, kundi pati sina Luca at Liam." Itinuro niya ang 3 bata. Silang 3 ay ipinanganak noong gabi ng Oktubre 20, pero sa loob ng 5 taon pinalaki kayo sa paniniwalang patay na ang 2 sa kanila. Nagkaroon ng gulat na singhap mula sa mga bisita. Hindi sila namatay,
Mariing sabi ni Roberto. Ipinamigay sila, itinapon, ibinenta. Tumigil ka, Roberto. Sigaw ni Concepcion, sinusubukang agawin ang mikropono. Lasing ka. Sinisiraan mo ako sa sarili kong party guards, palabasin niyo siya. Ngunit walang gumalaw na gwardya. Ang mga gwardya sa paligid ay mga tauhan na ni Roberto. Hayaan mong tapusin ko ang kwento, Mama. Malamig na sabi ni Roberto. Sumenya siya sa technician sa likod. Biglang nagbago ang imahe sa higanteng LED screen sa likod ng entablado. Mula sa happy ika-70 birthday, napalitan ito ng mga dokumento. Ang mga birth certificate, ang mga death certificate na peke, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat isang video. Ito ang video na kuha ni Roberto sa Tondo. Ang mukha ni Teresa Magbanua ay makikita ng malinaw sa malaking screen. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa speakers ng ballroom. Ang nanay mo, ang dakilang Doña Concepcion. Siya ang lumapit sa akin. Sabi niya malas ang triplets. Sabi niya kapag nabuhay silang tatlo mag-aagawan sila sa mana. Ang utos niya iligpit ko daw. 2,000,000 para tumahimik ako. Ang buong ballroom ay natigilan. Ang mga senadora ay nagtakip ng bibig. Ang mga negosyante ay nagbulungan. Ang reputasyon na 70 taong binuo ni Concepcion ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Napatingin ang lahat kay Concepcion. Ang tingin ng paghanga ay napalitan ng pandidiri at paghuhusga. Kasinungalingan yan. Sigaw ni Concepcion, ang kanyang boses ay matinis at desperada. Peke yan, gawa-gawa lang yan ng babaeng adik na yan. Peken, tanong ni Roberto. Nandito si Dr. Antonio. Nandito ang DNA results. At higit sa lahat, nandito ang mga bata. Tingnan niyo sila, Mama. Tingnan niyo ang mga sugat sa likod nila. Tingnan niyo ang kapayatan nila. Habang natutulog ka sa silk sheets mo, ang mga apo mo ay natutulog sa basurahan dahil sa paniniwala mo sa Feng Shui. Lumapit si Roberto sa ina. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog na. Tinawag mo silang basura kahapon. Sabi ni Roberto ng malakas. Pero ang totoo, ikaw ang basura sa pamilyang ito. Dahil walang matinong tao ang gagawa niyan sa sarili niyang kadugo. Hindi nakapagpigil si Concepcion. Sa tindi ng kahihiyan at galit, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Roberto. Ang tunog ng sampal ay narinig sa buong silid dahil sa mikropono. Napasinghap ang lahat. Napaiyak si Liam sa ibaba. Napabaling ang mukha ni Roberto sa kanan. Namula ang kanyang pisngi, ngunit hindi siya gumanti. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa kanyang ina. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nasaktan, kundi puno ng awa at pagwawakas. Salamat sa sampal na yan, Mama, mahinahong sabi ni Roberto. Dahil yan ang huling bagay na makukuha ko mula sa'yo. Inayos niya ang kanyang coat. Mula sa gabing ito, deklara ni Roberto, ang boses ay formal na parang nagbabasa ng sentensya. Wala ka ng anak. Wala ka na ring mga apo. Ang kumpanya, ang shares, ang lahat ng koneksyon natin, puputulin ko na. Aalis kami ng mga anak ko. Hahayaan kitang mag-isa kasama ng pera mo at ng pride mo. Bumaba si Roberto ng entablado. Hindi na siya lumingon. Lumapit siya sa 3 bata. Binuhat niya si Liam. Hinawakan niya sa kamay sina Leo at Luca. Tara na, sabi niya sa kanila. Tapos na tayo dito. Naglakad sila palabas ng ballroom sa gitna ng katahimikan. Walang pumigil sa kanila. Ang mga bisita ay nanatiling nakaupo nakatingin sa nag-iisang tao sa entablado. Si Concepcion ay naiwang nakatayo sa gitna ng malawak na entablado sa ilalim ng matitingkad na ilaw. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang make-up ay sira na. Tumingin siya sa paligid, umaasang may magtatanggol sa kanya. Ngunit ang mga kaibigan niya ay umiiwas ng tingin. Ang mga kasosyo niya ay nagbubulungan. Siya ay isang reyna na wala ng kaharian. Biglang naramdaman ni Concepcion ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang stress, ang kahihiyan, at ang galit ay nagsama-sama.
Napahawak siya sa kanyang dibdib na pakapit sa podium at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Nagkagulo ang mga tao. May mga sumigaw ng doktor. Ngunit si Roberto at ang kanyang mga anak ay nakalabas na ng pinto, naglalakad patungo sa malamig na hangin ng gabi, malaya sa wakas, mula sa anino ng nakaraan. Ang hospital ng Makati Medical Center ay tahimik, isang matinding kaibahan sa kaguluhan sa Manila Hotel noong nakaraang gabi. Sa loob ng pinakamahal na suite, nakahiga si Doña Concepcion. Ang mga makina sa kanyang paligid ay humuhuni nang maindayog sinusubaybayan ang bawat tibok ng kanyang puso. Nagising siya hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa bigat ng kanyang katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kanang kamay, ngunit tila ito ay gawa sa tingga. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay isang impit na ungol. Ang kanyang muka ay manhid sa kanang bahagi. Isang mild stroke. Yun ang sabi ng doktor kanina habang nasa state of shock pa siya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Gozon, dala ang kanyang briefcase. Wala na ang dating paggalang at takot sa mata ng abogado. Ngayon ang nakikita ni Concepcion ay awa, isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Doña Concepcion, bati ng abogado sa formal na tono. Gising na po pala kayo. Sinubukan ni Concepcion na magsalita. Ang kumpanya. Ang kanyang mga salita ay bulol at hirap. Naglakad si Attorney Gozon palapit sa kama at inilapag ang isang dyaryo. Sa headline na nito, nakalagay ang malaking litrato ni Roberto sa entablado kasama ang 3 bata. Ang pamagat, ang kasinungalingan ng pamilya Fernandez na bunyag. Bumagsak ang stocks ng kumpanya ng 30% ngayong umaga. Balita ni Attorney Gozon ng walang paligoy-ligoy. Ang Board of Directors ay nagpatawag ng emergency meeting. Tinatanggalan kanila ng posisyon bilang chairman. Gusto nilang si Roberto ang pumalit o kung hindi magbebenta sila ng shares. Nanlaki ang mata ni Concepcion. Ang imperyong itinayo niya at ng kanyang asawa sa loob ng 50 taon ay naguguho sa harap niya. Tawagan mo sila. Utos ni Concepcion, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Ako pa rin ang... Wala na pong sasagot sa tawag niyo, senyorang putol ng abogado. Lahat ng kaibigan niyo sa alta sosyedad, lahat ng senador, na tinulungan niyo, lahat ng business partners, iniwasan na nila kayo. Walang gustong madikit sa isang taong nagbenta ng sariling apo. Isang luha ang tumulo sa kaliwang mata ni Concepcion, ang tanging matang gumagana ng maayos. At ako po, dagdag ni Attorney Gozon, inaayos ang kanyang kurbata, ay nagbibitiw na rin bilang abogado niyo. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang hindi maipagtatanggol. Good luck po, Doña Concepcion. Tumalikod ang abogado at lumabas ng kwarto. Naiwan si Concepcion sa gitna ng malawak at malamig na silid. Sinubukan niyang abutin ang baso ng tubig sa lamesa, ngunit dahil sa panghihina ng kanyang kamay, natabig niya ito. Bumagsak ang baso sa sahig at nabasag. Ang tubig ay kumalat. Walang pumasok na nurse, walang pumasok na katulong, walang pumasok na anak. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Concepcion ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang yaman niya ay nasa bangko pa rin, pero wala nang halaga ang pera kung walang taong natitira sa tabi mo. Siya ay isang reyna na nakaupo sa trono ng abo, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng masikip at madilim na selda ng Manila City Jail. Nakaupo si Teresa Magbanua sa isang sulok. Ang kanyang suot na damit ay iyon pa ring suot niya noong gabing hulihin siya, marumi at amoy alak. Hawak niya ang rehas na bakal. Sa labas ng selda naglalakad ang mga pulis na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Hoy, tawagan niyo ang abogado ko. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay paos na. Mayaman ang pamilya ko. Babayaran kayo ng kapatid ko. Isang babaeng pulis ang lumapit at tumawa ng mapakla. Wala kang pamilya, Teresa.
sabi ng pulis. Ang kapatid mong si Camille patay na. Ang bayaw mong si Roberto, siya mismo ang nagpakulong sa'yo. At yung matandang nagbabayad sa'yo balita, kuna sa ospital, paralisado, at iniwan ng lahat. Napaupo si Teresa sa semento. Ang katotohanan ay dahan-dahang pumasok sa kanyang utak na lito sa droga. Wala na ang monthly allowance, wala na ang proteksyon. Naalala niya ang mukha ni na Luca at Liam nung huling beses niya silang saktan. Ang takot sa mga mata nila. Ngayon siya naman ang natatakot. Ang hustisya ay dumating na at ito ay malamig matigas at walang awa tulad ng sementong inuupuan niya. Samantala ang hangin sa Manila Memorial Park ay payapa. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang haring araw ay sumisikat na nagbibigay ng ginintuang liwanag sa mga damuhan. Bumaba si Roberto sa kanyang sasakyan. Kasama niya sina Leo, Luca at Liam. Ang tatlong bata ay nakasuot ng simpleng puting polo at maong. May dala silang mga bulaklak puting rosas para kay Leo at puting lilis para sa kambal. Naglakad sila sa ibabaw ng maayos na damuhan hanggang sa marating nila ang isang malaking puntod na gawa sa puting marmol. Nakaukit doon ang pangalan, Camille Magbanua Fernandez. Huminto si Roberto sa harap ng puntod. Hinawakan niya ang balikat ni Luca at Liam. Mga anak, sabi ni Roberto, ang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong ipakilala sa inyo ang mama niyo. Lumapit si Luca ng dahan-dahan. Hinawakan niya ang malamig na marmol. Ito ang unang beses na nalaman niya kung saan talaga naroon ang kanyang ina. Dati, sabi ni Teresa, ay nasa impyerno ang nanay nila. Pero dito sa lugar na ito, naramdaman ni Luca ang kapayapaan. Hello po, Mama, bulong ni Luca. Ako po si Luca at ito po si Liam. Lumapit din si Liam at inilapag ang mga bulaklak. Sorry po kung ngayon lang kami dumalaw. Hindi po namin alam ang daan pa uwi. Napaluha si Roberto sa narinig. Lumuhod siya at niyakap ang tatlong bata. Hindi niyo kasalanan yon, sabi ni Roberto. Ang mahalaga, nandito na kayo. Buo na tayo. Lumapit si Leo at inakbayan ng dalawang kapatid. Mama, sabi ni Leo sa puntod, parang kinakausap ang hangin. Ang galing mo po, sabi ni Papa. Ikaw ang nagbigay sa amin ng mga mata namin. Ngayon 3 na kaming titingin kay Papa para sa'yo. Umihip ang hangin, banayad at mabango, tila amoy sampagwita. Naramdaman ni Roberto ang yakap ng hangin, para siyang binubulungan ni Camille. Salamat, Roberto. Salamat at iniuwi mo sila. Papantanong ni Liam habang pinupunasan ng luha sa mata ng ama. Bakit po kayo umiiyak? Malungkot po ba kayo? Umiling si Roberto at ngumiti, isang ngiting totoo na umabot sa kanyang mga mata. Hindi anak, sagot niya. Umiiyak ako dahil sa saya. Sa loob ng 5 taon, lagi akong may kulang. Pakiramdam ko may nawawala sa akin araw-araw. Pero ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Tumayo si Roberto at tiningnan ang kanyang 3 anak. Ang mga peklat sa likod ni na Luca at Liam ay maghihilom din sa paglipas ng panahon. Ang mga alaala ng gutom at takot ay mapapalitan ng mga bagong alaala ng pagmamahal at kasaganahan. Halikayang yaya ni Roberto. Umuwi na tayo. Nagluto si Manang Rosario ng paborito niyong spaghetti. Talaga po yung maraming cheese. Tanong ni Liam, ang mata ay kuminang sa tuwa. Kahit gaano karaming cheese ang gusto mong, tawa ni Roberto. Naglakad sila pabalik sa sasakyan magkahawak kamay. Sa likuran nila ang puntod ni Camille ay naiwang naliliwanagan ng araw. Ang dilim ng nakaraan ay natalo na ng liwanag ng katotohanan. Sa malayo ang lungsod ng Maynila ay patuloy sa pag-ikot. May mga taong babagsak tulad ni Concepcion. May mga taong magbabayad tulad ni Teresa. Pero para sa pamilya Fernandez, ang araw na ito ay hindi katapusan. Ito ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa yaman o kapangyarihan,
kundi sa pagiging buo ng pamilya. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing yumanig sa alta sosyedad ng Maynila. Ang mga pahayagan ay matagal nang tumigil sa pagsulat tungkol sa eskandalo ng pamilya Fernandez. Ang mga tsismis ay humupa na natabunan ng mga bagong balita. Ngunit sa loob ng mansion sa Forbes Park, ang pagbabago ay hindi kumukupas. Ito ay namumulaklak. Ang hardin na dati ay tila display lamang ng mga mamahaling halaman na bawal hawakan ngayon ay puno na ng buhay. Ang damuhan ay may mga bakas ng pagtakbo ng mga bata. Sa isang sulok may isang soccer goal na nakatayo. Maaliwalas ang sikat ng araw sa hapon. Ang hangin ay sariwa. Dala ang amoy ng bagong tabas na damo at nilulutong merienda mula sa kusina. Leo, ipasa mo dito. Sigaw ni Luca na ngayon ay masigla at malakas na. Tumakbo si Leo, dala ang bola sa kanyang paanan at buong lakas na isinipa ito papunta sa kapatid. Sinalo ito ni Luca, gamit ang dibdib ibinaba sa lupa at ipinasa kay Liam na naghihintay sa harap ng goal. Sumipa si Liam. Ang bola ay lumipad at tumama sa net. Goal! Sabay-sabay na sigaw ng tatlo, nagtatalon sa tuwa at nagapir sa isa't isa. Mula sa veranda, nakaupo si Roberto habang umiinom ng iced tea. Nakangiti siya habang pinapanood ang tatlong bata. Kung titingnan sila ng isang estranghero ngayon, mahihirapan itong sabihin kung sino si Leo, si Luca o si Liam. Ang mga pisngi ni na Luca at Liam ay malusog at mapula na. Ang kanilang mga braso at binti ay may laman na bunga ng masustansyang pagkain at regular na ehersisyo. Ang mga peklat sa kanilang likod ay naghilom na bagaman nandoon pa rin ang mga marka bilang paalala ng kanilang pinagdaanan, hindi na ito masakit. Ang sakit ay napalitan na ng lakas. Lumabas si Manang Rosario, dala ang isang malaking bandehado ng turon at pitzel ng malamig na juice. Ang matanda ay mukhang bumata ng 10 taon. Ang kanyang nangiti ay hindi na nawawala. Merienda ng mga iho, tawag ni Manang. Agad na tumigil sa paglalaro ang tatlo at tumakbo papunta sa veranda. Pawisan sila at hinihingal pero puno ng enerhiya. Salamat po, Lola Rosario. Sabay-sabay nilang sabi, tinatawag na nilang Lola ang matanda, isang bagay na nagpapaluha kay Manang sa tuwa tuwing naririnig niya. Habang kumakain ang mga bata, pinunasan ni Roberto ang pawis sa noo ni Liam gamit ang kanyang panyo. Kamusta ang practice? Tanong ni Roberto. Ang galing na po ni Liam, Papa. Kwento ni Leo habang nanginunguya ang turon. Siya na ang striker namin sa school team next week. Talagang gulat na tanong ni Roberto tumingin kay Liam. Hindi mo sinabi sa akin yan. Ngumiti ng mahiyain si Liam. Gusto ko po sanang i-surprise kayo. Proud na proud ako sa inyo, sabi ni Roberto. Naalala ni Roberto ang unang araw na pumasok sina Luca at Liam sa eskwelahan kasama ni Leo. Takot na takot sila noon. Akala nila ay kukutyain sila dahil hindi sila marunong mag-Ingles ng diretso o dahil iba ang kinalakihan nila. Pero pinatunayan ng magkakapatid na ang dugo ay mas matimbang kaysa sa ano pa mang bagay. Tinulungan ni Leo ang mga kapatid niya sa pag-aaral at ipinagtanggol naman ni na Luca at Liam si Leo kapag may nang-aaway dito sa playground. Ngayon, sila ang Fernandez triplets, matatalino, mababait at hindi mapaghihiwalay. Nang matapos kumain, bumalik ang mga bata sa paglalaro. Naiwan si Roberto at si Manang Rosario sa beranda. Ang bilis ng panahon, ano po, senyorito? Sabi ni Manang nakatingin sa malayo. Oo, Manang, sang-ayon ni Roberto. Parang kailan lang ang tahimik ng bahay na ito. Tumawag po pala ang ospital kanina. Basag ni Manang sa katahimikan, ang boses ay naging seryoso. Tungkol sa ina niyo. Napabuntong hininga si Roberto na wala ang nangiti sa kanyang labis sandali. Anong balita?
Stable naman daw po siya physically, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Nakatingin lang daw sa bintana maghapon. At tuwing may dadalaw na nurse, tinatanong niya kung nasaan ang mga apo niya. Pero pagkatapos noon, nakakalimot na ulit siya. Si Doña Concepcion ay nasa isang private care facility ngayon. Matapos ang stroke at ang pagbagsak ng kanyang reputasyon, iniwan siya ng lahat ng kanyang kaibigan. Ang kanyang imperyo ay pinamumunuan na ngayon ni Roberto, ngunit sa ibang paraan isang paraan na may puso at konsensya. Binibisita siya ni Roberto minsan sa isang buwan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon at awa. Sa huli niyang pagbisita, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair mag-isa, sa gitna ng yaman na hindi naman niya madadala sa hukay. Ito ang kanyang parusa, ang mabuhay ng mahaba, ngunit mag-isa. Si Teresa naman ay nasa Correctional Institution for Women, nagsisilbi ng kanyang sentensya. Balita ni Mendez, ang private investigator, ay nagsimula na itong magbagong buhay sa loob nagtuturo ng pagbabasa sa ibang bilanggo. Marahil sa wakas ay nahanap na rin nito ang kanyang sariling kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Hayaan mo na siya, Manang, sabi ni Roberto. Nasa kanya ang lahat ng kailangan niya. Mga doktor, gamot, pagkain, iyon naman ang pinili niya, ang mabuhay para sa sarili niya. Tumingin muli si Roberto sa hardin. Tingnan mo sila. Turo ni Roberto sa tatlong bata. Naglalaro na naman sila, naghahabulan sa paligid ng isang puno ng mangga na bagong tanim. Ito ang puno na itinanim nila noong kaarawan ni Camille. Yan ang tunay na yaman, Manang, patuloy ni Roberto. Hindi ang share sa kumpanya, hindi ang titulo ng lupa, hindi ang pangalan sa dyaryo. Ito, ang tawa nila, ang pagiging buo nila. Biglang tumigil sa pagtakbo si Luca. May nakita siya sa damuhan, isang maliit na ibon na nahulog mula sa pugad. Agad na lumapit sina Leo at Liam. Hala, kawawa naman, sabi ni Liam. Ibabalik natin siya, desisyon ni Leo. Papa, tawag ni Luca, kumakaway. Kailangan po namin ng tulong. Tumayo si Roberto. Ito ang trabaho niya ngayon. Hindi CEO, hindi chairman, kundi taga-abot ng ibon, tagatali ng sintas at tagahilom ng sugat. Papunta na, sagot ni Roberto. Naglakad siya papunta sa kanila, ang araw ay tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang bigat sa kanyang balikat. Wala na ang anino ng nakaraan. Nang makalapit siya, binuhat niya si Leo sa kanyang balikat para maabot nito ang sanga at maibalik ang ibon sa pugad. Sina Luca at Liam ay pumapalakpak sa ibaba. Good job, team, sabi ni Roberto habang ibinababa si Leo. Yumakap ang tatlong bata sa kanyang mga binti. Sa gitna ng hardin sa ilalim ng asul na langit, naramdaman ni Roberto ang presensya ni Camille, hindi bilang isang malungkot na alaala, kundi bilang isang mainit na yakap ng hangin. Uwi na tayo sa loob, yaya ni Roberto. Gabi na. Oras na para sa homework. Oh, homework na naman. Reklamo ni Luca pero nakangiti. Sige na, tutulungan kita sa math. Alok ni Leo. Basta ako sa art. Sabi naman ni Liam. Naglakad sila pabalik sa mansyon habang unti-unting lumulubog ang araw, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang pintuan ng bahay ay bukas at ang mainit na ilaw mula sa loob ay tumatawag sa kanila. Hindi na ito isang bahay na puno ng sikreto at kasinungalingan. Ito ay isa ng tahanan. At habang isinasara ni Roberto ang pinto sa likod nila, alam niyang hindi na muling makakapasok ang dilim. Ang gabi ay darating, oo, ngunit palaging may sisikat na bagong umaga para sa pamilya Fernandez.